Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ahmad. Taong 1977, Plaridel, Misamis Occidental. Ahmad, may demonyo ang bahay natin. Mga huling katagang nabanggit ng kanyang ina bago ito pumanaw. Magmula noong nawala ito sa kanila, naging palaisipan para sa kanya ang lahat ng bagay na iniwan nito. Noon pa man, di na talaga siya mapakali sa sarili nilang tahanan dahil ang pakiramdam niya parang may mga nilalang na nagmamasid sa kanila. Nangyayari ito kapag gabi, lalo na kapag sumasapit ang tulugan. Nararamdaman din ito ng kanyang mga kapatid. Pero dahil sa hirap sila at walang malilipatan, nagtiyaga sila hanggang sa dumating ang taong ito. Sa pagkakatanda ni Ahmad Pinuno, nasa edad 17 anyos pa lang siya noon. Kagaya ng mga kapatid niya, wala pa siya gaanong iniisip kundi ang pagliliwaliw niya sa buhay. Yon ang mahalaga noon para kay Ahmad. Ngunit nang bumisita sa kanila ang kapatid ng nanay niya, dito na unti-unting nagbago ang lahat. Sa hindi malamang dahilan kasi, magmula noong namutawi ang presensya nito sa kanilang lugar, tila bang mas lalo pang lumakas ang puwersa ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kung dati simpleng pagpaparamdam lang ang ginagawa nito, sa mga oras na yon, nagpapagalaw na ito ng mga gamit at naging madalas na rin ang pagbubulong ng mga ito sa kanila. Tuwing hating gabi nga, hindi lang simpleng pagpaparamdam ang ginagawa ng mga ito. Gawa ng rinig na rinig nila noong magkakapatid ang mga kalansingan ng bakal, kadena at mga malalakas na yapak na animoy naglilibot sa loob ng bahay nila. Paminsan-minsan nakakarinig na rin sila ng mga sigaw. Tapos ang pinakamalala, nakakaamoy sila ng baho ng patay. Hindi nila mawari kung saan nagmumula ang ganoong bagay. Kaya naman ang hindi na nila maatim ang ganoong pangyayari, dito na sila nagdesisyong humingi ng tulong. Tama kayo ng hinala, Pinuno. Una nilang nilapitan noon, walang iba kundi ang kanilang padre de pamilya. Siyempre bilang mga anak, sanay na sila na yon ang nagiging daingan nila tuwing sila ay may problema. Nang marinig naman ito ng kanilang ama, maging ito man ay hindi maiwasang magulat. Nalaman kasi nilang wala naman itong naririnig sa kanilang bahay, kaya naging palaisipan para sa kanila ang lahat ng kanilang mga nararamdaman. Litong-lito man at hindi makapaniwala, mariin niyang inilahad na totoo ang kanilang mga naririnig at nakikita. Dahil dito, nagkaroon sila ng argumento ng tatay niya hanggang sa humantong na ito sa sagutan at bangayan. Akala nga niya mag-aaway sila, pero bigla sila noong naawat ng kanyang mga kapatid dahil sa hindi inaasahang pagdating ng kanyang tiyahin. Huwag na nga kayong mag-away dyan. Akala niyo naman may magandang resulta ang ginagawa ninyo. Hindi niyo ba alam na dahil dyan mas lalo niyo lang pinapalala ang sitwasyon? At ikaw, Mario, tama naman ang sinasabi ng mga anak mo. Kaya ka hindi nakakaunawa dahil hindi mo naranasan ang kanilang mga pinagdaanan. Hindi mo man lang ba alam na yan ang rason kung bakit napabisita ako sa inyo nang wala sa oras? Nang marinig naman nila ang sinabi nito, doon pa lamang sila natahimik. Alam kasi nila na galit na ang kapatid ng nanay nila. Kaya bilang respeto, di na sila nagsalita pa. Akala noon ni Ahmad, maliliwanagan na ang tatay niya dahil sa sinabi ng tiyahin niya. Pero nagkamali siya. Nung marinig kasi nito ang lahat ng yon, medyo pabalang at papiloso po ang naging sagot nito. At dahil dito, kung kaya't nagpatuloy ang kanilang bangayan hanggang sa hindi na nakapagtimpi ang tiyahin nila. Alam nito na para sumang-ayon sa kanilang ama, kinakailangan nitong ipakita ang lahat ng nangyayari sa kanilang tahanan.
May kutob kasi ito na kaya hindi yon pinaparamdaman ng mga nilalang ay dahil sa ayaw nitong umalis sila sa lugar. At ang ganoong rason ang naging daan upang magdesisyon ito na sapilitang imulat ang ikatlo nitong mata. Walang sabi-sabi, biglang hinawakan ng tiyahin niya ang noo nito kasabay ng pag-ihip nito ng mga buhay na salita. Mabilis siyong nanood sa noo ng kanyang ama, kaya naman medyo nahilo ito ng ilang segundo. Pagbalik ng ulirat nito, takang-taka yun ukol sa mga nangyari. Gayunpaman, wala itong napansing pinagbago sa katawan niya, kaya hindi naman ito naalarma. Nang masipat naman yun ang tiyahin niya, kasabay ng pag-wika nito ng, "Mamayang gabi, tingnan natin kung makatulog ka." Pagkasambit nito ng mga katagang yon, agad itong pumasok sa tinutuluyan nitong silid. Dahil sa ginawa nito, kung kaya't nagtapos na ang kanilang argumento. Wala naman ang naging reaksyon ng kanyang ama. Gawa ng ang buong akala nito, walang nangyari sa kanya. Subalit nagkamali siya. Dapit hapon pa lang, habang nagsasara sila ng bahay, napansin niya na parang hindi na ito mapakali. Yung paningin nito umiikot na sa loob ng bahay nila, tapos yung wisyo nito parang palagi nang lumilipad. Bukod kasi sa pagiging aligaga, hirap na rin sila na ito ay makausap. At ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, hindi na ito nakakagawa ng kanyang trabaho na malimit naman itong ginagawa kapag gabi. Dala ng kuryosidad, mahinahon siya roong lumapit para magtanong. "Tay, may problema ho ba kayo? Napansin ko ho, parang kanina pa kayong aligaga eh. Di nga kayo nakakain ng maayos. Kaya nag-aalala na talaga kami sa inyo." Nang marinig naman ito ng kanyang ama, bigla siya nitong inakbayan, sabay turo sa kanya sa kisame ng bahay nila. Turo ito ng turo pero wala naman siyang nakikita. Ang napansin niya noon ay yung madilim na kisame na punong-puno ng sapot ng gagamba. Medyo nagtataka talaga siya dahil yung pakiramdam niya may nangyayari talagang hindi dapat. Gayunpaman, patuloy lang siya sa pakikipag-usap hanggang sa dito niya na narinig ang kanyang ama na magsalita ukol sa mga pugot na ulong nakalutang sa kisame ng bahay nila. Hindi yun kapanipaniwala noong una, pero habang tumatagal na pinapakinggan niya ang mga testamento nito, doon na rin siya unti-unting nakakasilay ng mga nilalang. Maya-maya pa, bago naman ito tuluyang magpakita sa kanya, bigla siyang hinawi ng tiyahin niya. Paglayo niya sa tatay niya, nanermo na naman ito, kaya hindi na rin siya nakapagsalita. Gulat na gulat siya noong mga sandaling yon, dahil yung mga nangyayari sa kanila, di na talaga normal. Ilang minuto pa ang lumipas, buhat sa pag-aaway ng dalawa, nagdesisyon na silang pumasok sa silid nila. Gustong-gusto na nila noong matulog para naman maikalma na nila ang kanilang mga sarili. Pero habang lumalalim ang gabi, mas lalong nag-iiba ang simoy ng hangin. Wala siya noong naririnig sa loob ng bahay, ngunit ramdam niya na parang may mga nilalang sa labas ng silid nila. Di man niya ito nakikita pero alam niya na nakatayo ito, tahimik na nagmamasid sa kanila. Akala niya kaya niya itong ipagsawalang bahala, pero habang tumatagal, para bang hindi na niya maatim ang presensya ng mga nilalang. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan siyang gumapang papalapit sa pinto para sumilip sa labas. Medyo may edad na rin kasi ang bahay nila, kaya yung mga dingding sa loob may mga butas na. Pagsilay naman niya sa may bandang sala, biglang nanlaki ang kanyang mga mata matapos siyang makakita ng mga nilalang na hindi dapat naroon sa lugar na yon. Paglalarawan niya sa mga ito, para naman yung tao kung titingnan, pero yung mga anino nito, animoy sumasayaw na parang usok.
Naninilaw din ang kanilang mga mata, tapos yung mga buhok nila, nakatayo at hindi nakababa. May mga nakausli rin yung pangil at kasabay ng kanilang paghinga ay ang panaka-naka nilang pag-ungol. Akala niya nung una na mamalikmata lang siya, kaya naman kusot siya ng kusot ng mga mata niya. Ang kaso lang, yung mga nilalang na naroon sa kanyang harapan, hindi na talaga nawala hanggang sa dito na niya nasilayan ang kanyang ama na lumabas mula sa loob ng silid nito. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa kinaroroonan ng mga nilalang na yon na parabang kilala niya ang mga ito. Nang mapansin naman ito ni Ahmad, sinubukan niya itong tawagin para pabalikin pero hindi siya nito dininig. Hindi naglaon, nagdesisyon siyang lumabas, ngunit bago pa man siya makaalis sa butas kung saan siya nakasilip, nakita niya ang tiyahin niya na nakatayo sa may bandang pinto sa loob ng kwarto nito. Maging ito man, hindi nangahas na lumabas, kaya nang masipat niya ito, nawala na rin sa kanyang isip ang pagmamalabis niya na tulungan pa ang tatay niya. Naisip niya na kung pupuntahan niya ito, may posibilidad na madamay lang siya. At anuman ang pakay ng mga nilalang na yon sa kanyang ama, nasisiguro niya na hindi ito magiging maganda. Pagkaraan pa ng ilang segundo, nang makalapit na ito sa nilalang, kitang-kita niya kung papaano pumasok sa loob ng sistema nito ang mga nilalang na naroon. At sa isang iglap, lahat yon ay nawala, kasabay ng pag-iba ng kulay ng balat ng tatay niya. Maya-maya pa, bigla itong lumabas ng bahay at walang kaabog-abog na naglakad sa kalaliman ng gabi. Pagsilay naman dito ng tiyahin niya, agad nitong isinara ang pinto habang naghahabol ng hininga. Nang masipat niya yung lumabas na, di na rin siya nagdalawang isip na puntahan ito. Pagdating niya sa kinaroroonan nito, agad na inilahad ng tiyahin niya ang tungkol sa mga nangyari. Ayon dito, na ang mga nilalang sa loob ng kanilang tahanan ay nakipag-isang dibdib na sa kanyang ama. Matagal na itong hinihintay ng mga nilalang, kung kaya't di na nito maiwasang magparamdam sa kanila. Mariin din itong inilahad na hindi ito likas sa kanilang tahanan, ngunit dahil sa pumanaw na ang kanilang ina, kung kaya't nagkaroon ng lamat ang mga kulungan nito. Dagdag pa ng tiyahin niya na, dati umanong espiritista ang yumao niyang ina, kung saan sa kabuuang lugar ng Misamis, ito ang pinakabantog sa lahat. Kakaiba kasi ang abilidad nito, gawa ng imbis na nakatuon ito sa pagtatawag ng espiritu, ginagamit niya ang kanyang abilidad para humigop ng mga demonyong sumasapi sa katawan ng tao. Hindi lang din mga nilalang na hindi nakikita ang saklaw nito, bagkus maging ang mga aswang at mangkukulam na nang bibiktima noon sa kanilang lugar. Nabanggit din ng tiyuhin niya na dahil sa ganoong abilidad ng pumanaw niyang ina, kung kaya't lumala ang iniinda nitong karamdaman. Makailang beses din nilang sinubukang gamutin ito, ngunit sa kasamaang palad, hindi na nila ito napigilan. At doon pa lamang nila napagtanto na ang abilidad na bigay ng Panginoon dito ay isa palang sumpa. Maging sila man ay hindi doon makapaniwala, kaya literal talaga noong nagulat sila sa mga pangyayari. Matindi mang pagsisisi ang naramdaman ng kanyang ina. Alam nila na huli na ang lahat. Nang marinig naman ni Ahmad ang kwento ng tiyahin niya, dito na nasagot ang kanyang mga katanungan ukol sa biglaan nitong pagkamatay. Nakakapanlumo man na malaman ang istoryang yon, wala siyang magagawa kundi ang tanggapin ito ng buong puso. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon na siya nagdesisyon na sumama sa tiyahin niya. Alam niya kasi na mag-iisip ito ng paraan kung papaano nito maisasalba ang kanyang ama. Kaya naman hindi siya nagdalawang isip na tumulong. Dahil sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang sumasang-ayon sa nais niyang mangyari. Kahit hindi kasi ito magsalita,
Aminado yon na kailangan din ito ng tulong mula sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas. Agad naman silang lumabas ng bahay para ito ay sundan. Naniniwala kasi ang tiyahin niya. Hindi pa ito lalayo sa lugar. Gawa ng yung mga nilalang na nakatakas sa selyo ay patuloy pa ring nakatali sa kulungan ng mga ito. Magtatagal yon ng isang buong linggo bago matutunan ng mga nilalang na kumawala na ng tuluyan mula sa sumpang ibinigay ng kanyang ina. Dagdag pa nito na, yon ang magiging lamang nila, ngunit sa kabilang banda, ito rin ang magiging kahinaan nila. Habang nanananahan kasi sa loob ng katawan nito ang mga nilalang, hinding-hindi ito matatahimik. Patuloy itong maghahanap ng paraan kung papaano makapangbiktima ng tao upang manumbalik ang lakas na minsang nawala sa kanila. Dahil dito, kung kaya't kailangan nilang mapaghandaan ng mga insidenteng pwedeng mangyari sa loob ng isang linggo. Matapos naman itong makapagsalita, hindi na siya nakaimik. Bukod kasi sa wala naman siyang maibabahaging paraan kung papaano matutunto ng kanyang ama, aminado rin siya na inosente siya sa mga bagay-bagay. Ni hindi niya nga noon mawari kung ano ang tulong na maibibigay niya. Gawa ng base sa kwento nito, parang wala namang magiging pakinabang ang tiyahin niya sa kanya. At sa loob ng halos ilang oras nilang paglilibot, bigo silang mahanap ang kanyang ama. Dahil sa pangyayari, nagdesisyon na itong umuwi para makapagpahinga. Pagsapit ng sumunod na araw, dito nila nakita ang tatay nila na abala sa pagpili ng mga ulam at gulay sa merkado. Kung titingnan, normal na rin ito. Pero nung sinubukan niya itong lapitan, agad siyang pinigilan ng kanyang tiyahin. Mariin itong inilahad sa kanya na kahit nanumbalik ang wisyo nito, marapat na hindi pa rin nila ito pagkatiwalaan. Sa oras na makausap niya ito, may posibilidad na mabasa nito ang mga bagay na naroon sa kanyang isipan. Hinding-hindi ito pwedeng mangyari, lalo pat wala na silang ikalawang tsansa. Pagkarinig naman niya sa sinabi ng tiyahin niya, tiniis niya ang lahat. Nakakapanlumo man na malaman ng ganoong bagay, nagpakatatag siya, alang-alang sa kanyang mga kapatid. At sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, maingat nilang pinag-aralan ang mga lugar na pinuntahan nito. Napansin din nila na nagkaroon ito ng mga bagong kaibigan sa baryo na hindi naman noon ginagawa ng kanyang ama. At ang mas nakakapagtaka pa, yung mga taong yon ay minsang nakaaway na nila. Matapos naman nila itong makita, doon na sila nagtaka. Alam kasi nila na imposible itong mangyari, kaya naman pinaghinalaan nila ang kanyang ama na gumagamit ng mahika. Di pa man nila ito nakukumpirma, pinayuhan siya ng tiyahin niya na maging maingat sa kanilang mga kinikilos. Kung totoo man kasing marunong na sa lihim na karunungan ng kanyang ama, hindi malabong matunugan sila nito bago pa man nila yon mamalayan. Kinagabihan, hindi sila tumigil kakasunod. Mabuti na lang, hindi ito nawala sa paningin nila, kaya lahat ng ginawa nito, nakita ng kanilang mga mata. At sa buong maghapong pag-iikot noon ng tatay niya, wala naman siyang napansing kakaiba, maliban sa pagpasok nito sa mga kabahayan ng mga pamilyang di naman nila kilala. Wala silang ideya kung ano ang ginagawa nito sa loob, pero nasisiguro naman ang tiyahin niya na maaaring wala itong ibang ginagawa kundi ang makipag-usap. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na bumubuo na pala ito ng bagong angkan. Isang angka na kailan may hindi pa nakikita ng mundo. Pagsapit ng gabi noong araw na yon, nadatna nila ang tatay niya sa isang patag na lugar na naroon sa isang liblib na parte ng kakahuyan. Ilang milya rin ang layo nito sa baryo, kaya yung lugar na yon hindi talaga naaabot ng tao, puwera na lang kung sadyain. Pagsilay naman nila sa ginagawa nito, nasipat nila itong nakatayo lang, animoy meron itong hinihintay.
Akala nila wala itong ibang gagawin. Pero pagtungtong ng 8:00 ng gabi, dito nila nasilayan ang mga panauhing naglalakad na may bitbit na sulo at mga lampara. Mabilis ang pag-usad ng mga ito, kaya di pa man nangangalahating oras, napansin nila na malapit na ito sa kanilang kinaroroonan. Pagdating nito sa patag kung saan naroon ang kanyang ama, bigla itong nagsiluhod habang binabanggit ang mga pangalang hindi nila mawari kung kanino. Paulit-ulit itong sinasabi ng mga nilalang na para bang may tinatawag ang mga ito. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang mabilis na paglaki ng bunganga ng kanyang ama. Unti-unti na rin yung napapayoko, animoy may kung anong bagay na gustong lumabas sa bibig nito. Ilang segundo pa ang lumipas. Nagluwal ito ng kakaibang itlog na halos kahalintulad ng baso ang itsura. Akala nga nila hindi yun itlog, pero nang masipat nilang napipisa ito, doon na sila kinutuba ng hindi kaaya-aya. Di nagtagal, may lumabas na isang nilalang sa mga itlog. Para itong isang serpenteng gumagapang mula sa ilalim ng lupa hanggang sa marating nito ang kanyang mga biktima. Walang sabi-sabi, agad itong lumundag kasabay ng mabilis nitong pagpasok sa bunganga ng mga naroon. Dahil sa pangyayaring yon, bigla namang napuno ng atungal ang buong paligid hanggang sa mapilitan na yung magsipulasan kung saan-saan. Yung iba piniling bumalik sa lugar nila, ngunit bago pa man ito makalayo, humandusay na ito sa lupa. Sa unang tingin iisipin mong patay na ito, pero pagbalot ng katahimikan sa paligid, biglang nagsitayuan ang mga ito. At sa puntong yon, tahimik na ang lahat, animoy wala man lang nangyaring kakaiba. Muli rin itong nagsilakad pabalik sa kinaroroonan ng kanyang ama, indikasyon na may mga nakasapi na sa kanilang mga katawan. Pagsikumpulan naman ng mga ito, panay na ang pag-atungal nito na animoy hindi mapakali. Ayon sa kanya, na sa lugar na yon nasaksihan nila ang katakatakot na pwedeng gawin ng isang tao. Merong sumisigaw, humihingi ng tulong, at kung ano-ano pang hindi inaasahang kilos. Subalit ang pinakatumatak talaga noon sa kanya ay nung makita niya ang isang lalaking pilit nitong pinaikot ang sarili nitong ulo. Di ba, kung ordinaryong tao mamamatay kaagad sa ganoong proseso? Pero yung taong yon, parang hindi man lang nasaktan sa ginawa niya. Pagbalik naman ng ulo nito, nakita nilang nakalaylay na ang dila nito habang dumadaloy dito ang sarili nitong dugo. Nang masipat naman ito ng ibang mga nilalang sa paligid, bigla nitong sinunggaban ng lalaki habang walang habas na pinagkakakagat sa iba't ibang parte ng katawan. Hindi nagtagal, nang rumupok na ang balat nito, nagawa na ring mapunit ng mga nilalang na yon ang mismong laman hanggang sa mabukan na nila ang dibdib nito. Pagdukot naman ng mga ito sa laman loob ng lalaki, wala na rin yung nagawa kundi ang sumigaw ng sumigaw habang pilit na tinutulak ang mga kasamahan nitong nakadagan sa kanya. Subalit sa kasamaang palad, agaran din naman yung namatay matapos itong magtamo ng matinding pinsala sa buo nitong katawan. Matapos namang makakain ng lahat ng nilalang, dito na nagsimulang magsalita ang kanyang ama. Ngayon, alam nyo na ang lasa ng tao. Hanggat mahina pa tayo, kumain tayo ng kumain sa mga baryo. Magpalakas kayo, sapagkat bilang lang ang araw ng ating paghahanda. Maraming mga kalaban sa paligid, kaya ingatan nyo ang inyong mga sarili. Tandaan ninyo na hindi dapat tayo mabunyag sa mundo hanggat nasa ganitong antas pa ang ating mga abilidad. Balang araw, titingalain tayo at kikilalanin ng lahat. Marami ang matatakot sa ating kapangyarihan at tayo ang magiging rurok ng kadiliman. Humayo kayo at magpakabusog lahat. Tuparin niyo ang pangarap
at layuning matagal na nating minimithi. Pagkasambit nito ng mga kataga, isa-isa namang umatungal ang mga nilalang. At sa kumpas ng kamay nito, para itong mga demonyong nagsipulasan patungo sa mga baryo. Alam nila Ahmad na walang sasantuhin ng mga ito dahil kung hindi sila nagkakamali, nasapian na rin yon ng mga demonyong pumaloob sa katawan ng tatay niya. Matapos ang mga pangyayari, bumalik ang katahimikan sa paligid. Pagsilay nilang wala nang kasama ang kanyang ama, dito na naglakas loob ang tiyahin niya na magpakita. Naniniwala ito na mapipigilan pa nito ang kanyang ama gamit lamang ang sarili nitong abilidad. Ngunit ang hindi nito alam, pinaghandaan din pala ng mga nilalang ang kanilang pagdating. Wala silang ideya kung paano ito nangyari, pero may kutob sila na nakatunog ito. Pagbaling naman ng kanyang ama sa kinaroroonan nito, bigla naman yung napangisi kasabay ng pagwika nito ng, Masyado ka namang kampante sa parte mo. Hindi mo ba alam, pinaghandaan na namin ang araw na ito. At kung inaakala mong ikaw ang mananalo, nagkakamali ka. Nang marinig naman ito ng tiyahin niya, agad itong nagsimulang mag-usal ng mga pantigalpo. Sinubukan din itong ipako ang tatay niya, ngunit sa kasamaang palad hindi ito umepekto. Lahat ng ibinaturoon ng tiyahin niya ay madali nitong napasawalang bisa gamit lamang ang iilang buhay na kataga. Nang mapansin naman yon ng tiyahin niya, hindi ito nagdalawang isip na umihip ng usal sa sundang na hawak niya. Kung hindi kita matatalo sa pamamagitan ng espiritual, tatalunin kita ng pisikal. Wala akong pakialam kung ikakamatay ito ng pinagtitirhan ninyo. Ang mahalaga, maibalik kayo sa lugar kung saan kayo nababagay. Matapos naman yung marinig ng tatay niya, humalakhak lang naman ito, indikasyon na hindi ito naging banta para sa kanya. Dahil dito, galit na galit namang sumugod ang tiyahin niya hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Noong una, purong pag-ilag lang ang ginagawa noon ng kanyang ama, kaya inakala niya na takot itong matamaan ng sundang. Ngunit pagkaraan lang ng ilang minuto, biglang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang masilayan na sinalag ito ng tatay niya gamit lamang ang kamay nito. At sa hindi malamang dahilan, hindi doon tumagos ang talim ng sundang. Nang masipat naman ito ng tiyahin niya, hindi ito natinag at imbis na umatras, nagpatuloy lang ito sa pag-atake. Naniniwala yon na sa kabila ng makunat nitong kabal, meron pa rin itong kahinaan. Tama naman siya sa bagay na yon. Ang problema, hindi nito inaasahan na matataglay din pala ng nilalang ang lahat ng abilidad ng kanyang ama pagdating sa pakikipaglaban. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't sa loob ng maikling panahon, nagtamo ito ng pinsala sa katawan na sadyang napakamapanganib. Pagramdam nito sa malalalim nitong saksak sa tagiliran, agad yung nanghina habang napapasuka ng dugo. Unti-unti na rin yung napaluhod. Ngunit sa kabila nito, ginawa pa rin ito ang lahat upang makaligtas sa ganoong sitwasyon. At bagaman nanghihina na, nagawa pa rin itong umilag habang tinatapatan ang mga ataking ibinabato ng mga demonyo sa kanya. Sa puntong yon, wala nang nagawa ang tiyahin niya kundi ang dumipensa habang naghihintay ng pagkakataon. Alam nito na matatalo na siya, ngunit patuloy pa rin itong humahawak sa posibilidad na maisabay niya ang tatay ni Ahmad. Sa ganoong estado kasi, wala na rin itong pagpipilian kundi ang isakripisyo ang sarili nitong buhay kasama ang kanyang kalaban. Sa pagpapatuloy naman ng pangyayari, unti-unti na itong natatalo ng mga nilalang. Yung kanyang ama, panay na noon sa pag-atungal dahil ramdam na nito ang nalalapit nitong tagumpay. Ngunit nang maunawaan ni Ahmad ang ibig gawin ng tiyahin niya, dito siya naglakas loob na magpakita sa pinagtataguan niya.
Wala siya noong ibang hangad kundi ang makuha ang atensyon nito upang makapagbigay dito ng sapat na panahon. Mapanganib man kung iisipin, nasisiguro niya na tanging yun na lang ang magagawa niya para makatulong. Pagbaling naman ang tingin sa kanya ng nilalang, bigla naman itong kumaripas ng takbo papalapit. Habang papasunggab na ito sa kinaroroonan niya, ramdam niya ang matindi nitong pagmamalabis na paslangin siya. Subalit imbis na matakot, tinatagan niya ang kanyang loob. Naniniwala siya na kahit puspos na ang kanyang ama, meron pa rin itong natitirang kamalayan sa kalooban niya. Ito ang pinanghawakan ni Ahmad, kaya kahit punong-puno ng takot, hindi niya ninais na tumakbo. Nanatili siya noon sa kanyang kinaroroonan hanggang sa makalapit na ito. Sa mga sandaling yon, inakala niya na yun na ang katapusan niya, pero bago siya sagpangan ng kanyang ama, nakita niya na umiiyak ito. At sa halip na tulungan siya nitong paslangin, pilit nitong inilihis ang nakamamatay nitong atake. Dala ng pagkagulat, agad siyang napalingon sa kinalagpakan nito habang sinasambit ang pangalan ng kanyang ama. Nang marinig naman ito ng tatay niya, dito na ito tuluyang napahagulgol sa iyak. Paulit-ulit siya nitong inabisuhan na tumakbo na hanggang sa hindi nito namalaya na nakarating na pala sa likuran nitong bahagi ang tiyahin niya. Walang sabi-sabi, tinuluyan nitong tapyasan ang ulo gamit ang natitira nitong lakas. Paggulong ng ulo ng tatay niya sa lupa, dito na rin napahandusay ang tiyahin niya dahil sa matinding pagod at lubha ng pinsalang natanggap nito. Paglapit naman niya rito, napagtanto niya na binawian na rin pala ito ng buhay. Hindi man yun kapanipaniwala, alam niya na wala na siyang magagawa. Ayon pa sa kanya, na magmula noong namatay ang tatay niya, nawala ang lahat ng paramdam sa bahay nila mula sa ikinulong na mga nilalang ng makapangyarihang espiritista na siyang naging dahilan din ng tatay niya upang gumawa ito ng walang katumbas na bagong angkan.